Magandang araw uli sa inyong lahat mga kamatyas. Dito na tayo ngayon kay Alireza Perusia na naman. Matapos patumbahin si Magnus, Nakamura, Anand. Ngayon naman ang kalaban niya si MVL na kilala nating sumusuki kay Wesley. Pag yan ang katapat ni Wesley talagang medyo hirap na hirap talaga si Wesley, pero this time kaya bang tibagin ni Perusia ang kanyang ka-teammate mismo na taga France na si MVL. Ang tanong ng marami, bakit wala daw si Perusia nitong nakaraang Olympiad sa Team France? Yun ang malaking katanungan. Kung meron po kayong ideya, pakilapag nyo lang po sa comment section below. Ang ginawa ni Perusia, nag-Knight C3. Talagang pinapauso ni Alireza yung Knight C3 na yan at sinalubong ng D4. Takes, nagpatempo. Kung tawagin ito ay Van Git opening. Ayan, nag-Queen A4, E6, E4, Bishop C5, Knight F3, D6. Napakaaga pero binigyan ng bad move si MBL. Pero mukhang developing move naman, ano? At sa usapan pong novelty, itong Knight F3 novelty na kagad. Dahil ang old lines ay Bishop F4 at Bishop D2 ang mga na-try na. Okay? Dapat daw po ang tira ay Queen B6. Oo nga, no? Atakihin na yung F2. Tapos mapupwersang mag-Knight D1 para depensahan, tapos A6. Yan ang gusto sa side naman ng computer engine. Pero itong D6 para sa akin, normal naman. Di ba? Parang, syempre, para maka-Bishop D7, mga ganon. Nag-E5. Inistorbo ka agad ng E5. Kinapture, Knight takes E5, Knight GE7, at nag-Knight E4. Grabe. Ang aga-aga pa lang, rock and roll na mga kamadyas. Knight E4 para atakihin ang Bishop sa C5 pero binigyan ng bad move. Dapat daw ay Bishop G5. Yan pala ang madiin na tira. Tapos may paparating na Rook D1, mga ganon, ano? Yun, pero balik tayo. Sa ginawang Knight E4, nag-Bishop D4 check harang Queen D5. Double. Yan, daming atake. Bishop D3. Ang gulo ng laban nila, tindi Kinapture ang knight, bumawi sa bishop, at nag-F5. Nako, paano yan, Alireza? Bagsak ang knight mo sa E4, nakapin. O buti na lang may F4, pang paalis ng pin. Queen D4 at knight F2 obligado at para depensado rin ang bishop. Nag-queen takes B4 yan. Kasi parang ginanon-ganon lang ang opening. Napasubo tuloy siya kay MBL. Bishop D7 and nag-Bishop D2, develop with tempo, napaatras, at nag-castle. Rook C8, ayan, control muna. Nag-Rook E1 para naman markahan lang yung weak pawn sa E6. Nag-castle, Bishop D3, Rook D8, and nag-B3. B3, bakit? Ano plano ng B3? Medyo malalim, gaganon ba? Nag-King F7 and Rook A C1. So dito po, slightly better ang black kasi lamang ng isang pawn pero slight lang. Kinapture at nag-Bishop C6, G3, Knight F6, Bishop A5 threats sa torre, umiwas lang, at nag-Bishop F1 para wala na ring pressure na baka mamaya tamaan yan. Bishop E4, palakas lang ng bishop at talagang inoffer yung exchange kung kakainin. Pero nag-Rook C7. Palit-palit lang, bad move ang binigay dito kay Alireza. Dapat daw po ay A4. Okay? Kasi siya na yung dihado sa pawn, siya pa yung gustong makipag-exchange. Tinanggap kagad ni MVL. Knight C6, Bishop D6, Knight D4 at nag-Bishop to C5. Pina-Knight F3 check, King G2. Parang pinaganon lang kahit na nandyan ang bishop. O kasi anytime naman na umalis yung knight ay may capture sa bishop. Nag-B6 muna at kinapture na. Knight E1 check muna. Grabe laban nila. Maraming mga mga bitin-bitin, ano? Knight takes and Bishop E3, Knight C2 and nag-Bishop C1. So lamang ng isang pawn plus 2 knights versus bishop pair. Knight B4, ayan, pinapagmagaling ni MBL. Nag-A3, Knight D5, Bishop C4, and nag-King E7. Kumbaga sa isip ni MBL, ano ba kung capturein mo yung knight ko?
Wala namang mangyayari kung capturein mo yan. King D6, King E2. Ayun na, bad move na si Perusia. Dapat daw po ang tira ay A4. Mukhang nagkaroon ng katapat si Perusia na. Ka-teammate niya pa. King C5. Ayun. X, dapat daw po B5 na. Ay, oo. Kasi pag kinapture, may check naman anytime kuha yung bishop eh. O kaya pag B5 nito, aatras lang yan. Tapos King C5. Saka gaganon. Balik tayo. Sa King C5, nag-A4. Ayun, para naman may silip or may dungaw ng check. Knight D6. Chumek na. King C6. Bishop D3 and G6. Mahirap na pilit ang... Paanong pilit ang gagawin dito ni MBL? Yan ang tanong. A5. Bishop B2. Abang-abang na lang si Perusia. Bahala ka dyan, teammate. Dapat daw ang tira capturein na. Ayun, takes. And bishop to G7. Yun nga lang po. Yan ay kalkulado ng computer. So, ang idea ng bishop G7 is pag nag-king C5 may bishop F8, king D4 may bishop G7. May pangkulit na pampaalis din ng king. So, wala pa rin pasok. Pero nag-king E2, king C5, bishop C4, knight D6. Ayun, bad move. Dapat daw po king B4 na. Pasok na pala. Ba't nga hindi pumasok? Ano? Sabay knight C5 to get the pawn B3. Winning na. Bakit kaya? Ano kaya nangyari? Di naman maipalit yung bishop sa knight kasi lalong walang depensa yung B3. Grabe. Nag-knight D6. Naka-bishop A3 check. King C6, bishop D3. So kahit papaano from active square ng king sa C5 na paatras. Compare it sa nasa B4 na. Grabe difference ano. Knight B4, bishop B1. Nako. Kakaabang na lang ng kakaabang ni Alireza. Iniiwasan niya talaga yung mga exchange. Pero dito, computer po, ang tira ay bishop C1. So, bishop B1, balik tayo, B5, takes, bishop B2, and the king D5, king E3, nag-knight D6. Ayan, hanap ng mga, saan ba pupunta yan? Bishop F6, wala na, hindi na magkatamaan. Dapat daw ang tamang tira is bishop D3. Ino-offer talaga, no? Pero ayaw nga ibigay eh. Ayaw magpa-exchange. Gusto ni Firouzja na ma-maintain ang bishop pair niya. Knight B7, good move. Maneuver to C5 to attack the B3. And ng king D2. Inagapan naman. Ayun, para sakto lang na may depensa. Knight E4 check. Nako po! Napuwersa na. Bishop. Ayun, para atakin yung A5. Knight C6. Bad move. Dapat daw po E3 na. Ano? Yan na pala. Paano kung capturein yung pawn sa A5? Parang tipong pag nag-E2 naman may ganon. Magda knight C6. O di, pagpalagay natin, bishop B6. King E4. Yun pala ang winning doon. Oo nga, di makalapit yung king muna. Oh. Yan ang winning. Halimbawa, mag B4 para masabing may pangkulit, mag-king F3 na. O halimbawa, mag B5. E2. Bababa yan. Knight B4. Ay, oo. Sugswang mga kamatyas. Kasi, pupunta na yung black sa D3 or C2, unstoppable. O halimbawa, pumunta dito sa A5. Alamin lang natin mga kamatyas para sacrifice man ng knight dyan, kakapturin lang, naka-hold pa rin yung E1. Pero dito naman dadaan. Tagpas. O nga pala, yung bishop nga pala ay nagpo-protect para makalapit ang king. Oo nga, no? Balik tayo, nag-knight C6, bishop B6, nag-H5, H3, nag-E5. Ayun, capture, king takes E5, king C4, king D6, bishop C5 check, king E6 and bishop B6, G5. Okay? King C5, grabe talaga si Firouzja. Madulas. Palos, ano? Kung tawagin yan, palos eh. Ang hirap, mahuli. Yun, bumigay pa yung pawn sa A5, E3, bishop E1, king E5, nag-B4. Ala, nagkapaspon pang bigla ng malaunan. G4, capture, and B5. Naku po. Knight D5. Wala. Bumigay pa si MBL. Last minute. Sa bagay, less than a minute na yung time. Pero accurate ay king E6. Oo nga, no? Kumbaga, takbo na doon. Para kahit paano abutan. Halimbawa, kung mag B6 dito, magkiking D7, abot eh. Nasa rule of square. Okay? Pero nag-knight D5. Ang gustong mangyari dito ay pag nag-B6 kakapturein, then lalapit yung king. Parang ganun eh, no? Or dito lapit. Something ganun. Tapos, mai-promote.
Pero dito nag-B6 pa rin. Knight takes B6, capture, King D5. Ayun. Para maano muna, mapush muna yung king. Bakit? Halimbawa, kung mag-King E4, mag-King C5. Kung mag-King D3, mag-King D5, pag nag-King E2, ay gaganon. Yun pala, may ganun palang kwenta. Kumbaga, yung calculation na ganun. Oo nga, no? Na mapupwersang kumapture, may capture muna, sabay babalikan yung pawn. Ang layo ng king, nasa baba. Hindi mahabol yung pawn. Wala, hindi kayang habulin yan, no? Oh, wala na. Sabay tuloy-tuloy na yan. Ubush! Grabe naman yun. May ganun pala. Kaya pala ang ginawa ni MBL, gumanyan muna. Kaso na may King B5. E2, King B4. Ayun lang. Todas. Yung G3 kasi depensado ng bishop. Grabe naman yun. From winning, bumigay pa. Bumi. From winning, nag-equalize, talo pa. Grabe si Perusia. Palos na palos. Madulas mga kamatsas, hindi mahuli-huli. Halos pinipisak niya lahat ang malalaking isda. Ika nga. Aha, matindi. Grabing Perusia. Harurot, pero ano ba ang nangyari sa kanilang team match? Tingnan natin, nanalo ba naman ang team nila? Kina MBL. So sila po yung Triveni Continental Kings. Yes, nanalo sila. 12-3. So, what a fight by Perusia. Grabe, galing ni Perusia. Nakakabilib ba? Losing no? Nabuhay pa yon. Mahiwaga daw ang chess di ba mga kamatsas? Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Sana natuto uli kayo. At kung meron pa kayong games na gustong ipa-analyze dito sa ongoing Tech Mahindra Global Chess League, ay lapag nyo lang po sa comment section below. At pag nakita nating interesting, pasadahan po natin. Okay? Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo, God willing, sa mga susunod pang chess updates.